Ikaw, makuhuin na po gulimihanan. Lahat ko nang tinuturo itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng Presidente yan. Hello po. Yes, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagdalo. Kung pwedeng sa upuan na po sana tayo. Habang natin po yung sasabihin ng ating mahal na Gobernador Luis Chavez Singson, maaari umupulang po muna tayo lahat. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami lang nagpupesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, so walang paalam, kung nag-imbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod at maraming po ako nalaman. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwala ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito kayo pinag-usapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kinala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson, matino po yun. Kaya nagigilusan. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang
i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mga, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa sa imbestigan nila muna yun? Nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magpakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Bakit silang suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama na yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So, pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat. I would like to entertain any question.
Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor, we pumped in OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pumped in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din. Kasi they work their back out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng kurang. At lahat ng mga politician, huwag tayo mag-ialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero ang ako, wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMRA News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na ano man yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Fuji D. Ang paganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Ano siya susunod din sa naglalay sa kanya? 10 beses mo palitan ang speaker, ganoon pa rin. Palitan natin lahat ang kurap na opisyal. Yes! Lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa camera. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cadel po sa Daily Chronicle. Patilan daw muna po ni Eddie Marlian. Anyway, ang tanong ko po ito, kasi kausap ko si Mayor Magalo ng umaga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. If isa pro Duterte, yung kabila pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalo na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang na protesta dyan, yung mission din. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Magigar po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian yung impeachment.
Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila rin may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Kiyon. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila. Mabuti na lalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni Bibem sa Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor nilang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kiyon, former mayor. Noong ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako maliwala noon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan na ako eh. So, mismo pinsa niya nagsabi, they will just use you, nagpapagod ka lang talaga. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita ko ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan din akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns sa Pinocosor, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares. Tinahalaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko pinagta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi pangungura ko. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyo magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. It's the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga
bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi natin kinabukas. So may ihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag yung mga estudyante. So yun na. Kaya kakawa peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo kagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon po. I'm Susan ng Filipino Bureau. Kanina po binanggit nyo na presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi niyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gusto ko yan? Can you name names? Marami po kontraktor, pero sinuha ko ng sarap na rito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron ko ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Magandang hapon po sa lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chadwick Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Naliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kita-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at ang nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nangunan nito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, inuutos ang presidente sa TBM. TBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat doon. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa blood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Anas of the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang. Napabalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo.
And how do you envision this student movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott? Yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Hindi itong korupsyon. Sila epektado, wala silang pinabuhasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Dami nilang pera. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumuray pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Pinabayaran sila para sinay. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangalugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata, hindi nakakaalam ha. Sinabi mo eh. Ising na tao! Tinanong na kanina yan! Tao! Ising na! Sir, magandang hapon. Dahil na po ng JADC Locally. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Pag sila pumasok, hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time. Asap. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga... So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa corruption, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wala kasi magpapakamatay, wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, EDTA ng 98.3 FM. Go! Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos ho ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadalhin nun? Hindi na dapat yung ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. ICI po. Pampamana lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, pila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Doon, kaya ganun sabi nyo, nandun na ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former President
Wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest. Paulong yung tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ng pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyam-siyam, may parking fee. Pagbayad ka ng parking fee, matutulog na kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ikaw, makuhuin na gulmihanan. Lahat ko nang tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Saldi ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Salamat po, Go.